Kahit na ba ICC yan eh. Anong sistema yan? Di ba? Liberty. Bakit siya nakakulong? Hindi pa naman nahuhusgahan ang guilty or not guilty. Anong klaseng sistema yan? Kahit na ba ICC yan eh. Nakakulong. Magdadalawang buwan na. Anong klaseng justisya naman yan? Yan ba ang aasahan natin na justisya? Sa International Criminal Court? Yun ang nakakasama ng loob sa mga kababayan natin. May duda ho kami, may suspetsa kami na ito ay hindi tungkol sa midterm election, kundi tungkol ito sa panguluhan sa 2028. Parang kinakabahan sila siguro. Yung mga may hawak ng kapangyarihan na baka yung ating pangalawang Pangulo ay maging Pangulo. Sana, Secretary, ang ipapaliwanag ko. Di ba 1986 po? Nandun kayo. Di ba? Freedom Constitution. No? Freedom Constitution, revolutionary government to. Ang sitwasyon nun. Ano ang una nating ginawa? Nag-eleksyon tayo. Para bang eleksyon ang solusyon sa lahat nating problema? Sabi ho namin, ang problema hindi tao, yung sistema. Ngayon, balik ko tayo sa katanungan ninyo. Hindi ho ba tayo natuto? Hindi ba natuto yung mga iniluklok natin? So ito ho, self-criticism, Maharlika, no? Secretary, no? Tuwing magpi-people power tayo, pakaluklok natin ng mga bagong halal, bagong luklok ng mga personalidad. Nag-uuwian tayo. Tuwing eleksyon, pakaluklok natin, pakaboto, uwian. Ngayon siguro dapat tutukan natin, no? Itong eleksyon at yung mga darating na araw. Dahil may duda ho kami, may suspetsa kami na ito ay hindi tungkol sa midterm election, kundi tungkol ito sa panguluhan sa 2028. Parang kinakabahan sila siguro. Yung mga may hawak ng kapangyarihan na baka yung ating pangalawang Pangulo ay maging Pangulo. Iba na naman ang sitwasyon. At ang iniiwasan talaga natin yung habulan at the expense of ano yung mga tunay na problema po. No? Ang tunay na problema, pagkain, pabahay, trabaho, edukasyon, kalusugan. At ngayon, yung tinatawag na the new oil, the new gold, no? Impormasyon. Hindi yung marites. Yung, hindi yung fake news. Makatotohanan na impormasyon para bawat isa sa atin, bawat Pilipino, here or abroad, ay makapag-desisyon para sa pamilya nila ng tama. Yun ang hangad natin. Hindi, nagtataka naman ho ako bakit eto na naman, paulit-ulit. Napilitan ho kami magsalita at hindi ho kayo binobola, no? Natuto ho kami sa inyo. Kayo kasi ang lalakas ng loob ninyo, dapat na talaga magsalita, mga kabayan natin. Senator Greg, naglingkod ka na bilang isang senador ng bayan. Sa tingin niyo po ba, ano yung pinakamahalagang batas na ginawa ninyo na napakahalaga sa ating mamamayan? Ako, Maharlika, medyo mahaba-haba yung lisan, pero yung pinaka lang. Land use, national security. Pag tinatanong mo ako, ano ba ang plataforma mo, Senator Ronasan? Sabi ko, seguridad. Bakit to seguridad? Kasiguruhan na kakain ng at least 3 beses yung bawat pamilya. Kasiguruhan, seguridad na may bahay, may tahanan. Kasiguruhan na may pantustos ng tuition, edukasyon. Kasiguruhan, seguridad na mapapag-aral natin yung mga anak natin at mapapadala sa ospital, mabibili ng gamot. At kasiguruhan na ang magiging basehan ng desisyon nila ay katotohanan. Bukod ho dyan, natutuwa ako nung 2.5 years akong secretary ng Department of Information and Communications Technology. No? Digitalization. Pabilisin. Antena, tower, kable, satellite para mabilis. Ito lang ang punto natin. No? Hindi naman magkakasya kung pagsasabay-sabayin natin na asikasuhin yung 120 billion Filipinos. Sino ang unahin natin? Ang ibig sabihin nun, national priority. Siyempre, unahin natin yung nagugutom, yung naghihingalo. Kaya nga tinawag na food, number 1, clothing, shelter. Pero huwag natin kalimutan na habang ginagawa natin yan, protect life, no? Protektahan ang buhay, liberty, kalayaan, at yung ari-arian. Ngayon, i-apply po natin, Mamaharlika, no? Secretary, natutunan ko sa iyo to, ha? Kaya
Naintindihan niyo? O, si Pangulong Duterte, i-apply natin dito sa sitwasyon ngayon. No? Like, mukhang nakakasiguro tayo na buhay naman siya. Buhay pa naman ho siya, di ba? You know, ang sagot, oo. Siguro hindi perfect, 100% yung health niya. Pumunta ngayon tayo dun sa Liberty, Secretary. Kayo po, abogado kayo. Bakit siya nakakulong? Hindi pa naman nahuhusgahan na guilty or not guilty. Anong klaseng sistema yan? Kahit na ba ICC yan eh. Anong sistema yan? So, itinabi na, di ba? Liberty, nakakulong. Magdadalawang buwan na. Anong klaseng justisya naman yan? Yan ba ang aasahan natin na justisya sa International Criminal Court? Yun ang nakakasama ng loob sa mga kababayan natin. Huwag na ho tayo pumunta dun sa property, pag-usapan niya, no? O life muna at liberty tayo. Life o buhay. Eh kung magkasakit yan, sino mananagot? Yun ang mga katanungan sa puso at isip ng mga kababayan na kailangan sagutin. Yan ho ang mga importanteng bagay. Yeah. Balik po ako sa kasaysayan, no? Na-intriga lang po ako, no? Kasi nung panahon ninyo, yung Chief of Staff si Fabian Ver, ang panahon ngayon itong si Browner. May hahambing nyo ba si Fabian Ver noon at saka itong si Browner ngayon na po pwedeng maging dahilan kung bakit maulit na naman ang kasaysayan? Kung naulit ang Marcos, na hindi tayo natuto at naulit sila, pwede bang maulit uli yung 86 naman? Yung kung saan tayo kinilala ng buong daigdig bilang yung bloodless revolution na yan. Nako, Secretary, mabuti po na itanong ninyo yan, no? Okay, bloodless yung 1986. Pinag-iingatan ho namin na lapitan yung active service. Bakit po? Sila yung referee, sila yung nasa gitna, sila yung fulcrum. Diba ho? May equilibrium, balanse. Dapat patas yung laban. Pag nagkaroon ng pananaw o perception na itong sandatahang lakas, armado ho yan at legal, ha? Legal ang pagka-armado nila, no? AFP, PNP at NBI. Pagsamasamahin mo yung tatlo. Pag nagkaroon ng pananaw na kumakampi sila sa kahit anong panig, alam niyo ho, ang pangamba namin, baka hindi na, pag naulit pa yon, pag napabayaan natin to, pag hindi natin pinairan ang ustisya, baka ho hindi na kasing bloodless noong 1986. Yun ho ba ang gusto natin? Pero ano ho ang magagawa natin, mamaharlika, no? Secretary? Kung ang taong bayan na mismo ang nagsasalita na wala ng pag-asa yung ustisya, hindi mo na maasa ng gobyerno na magpair ng ustisya, ano po ang magagawa natin? At lalong-lalo na ano ang magagawa ng sandatahang lakas? May mga pamilya ho yan, nanonood ng TV, nakikinig ng radio, nasa social media. Kung sabihin pag-uwi ng general, ano ba naman kayo? Aping-aping na kami. Nagugutom na kami. Sino ho ang susundin nila? Yung pamilya nila o yung tinatawag na chain of one? Yun ho ang inaalala namin. Yun ho ang pangamba namin. Dahil sa nanggaling na ho tayo dyan, Secretary, Mamarlika, galing na ho tayo dyan. People power, ilang ulit na. Ilang, ang tawag nila, kudeta, mali yung terminology. Ang kudeta, agaw ng kapangyarihan. Wala naman ho kaming intensyon ng mga agaw. Binigay namin So yun ang mga konsiderasyon yan. Kaya nag-aalala po kami at hindi ho normal ang sitwasyon sa ating bansa. Akala ho siguro ng iba, normal. Relax lang tayo. Hindi ho. Hindi po.